Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. VP Sara sumadsad sa survey, sumadsad na sa trust rating. My God. Naalala ko lang naman po dati, di ba? Sinasabi nila na number one na performing cabinet secretary. What the heck? Di ba? Last January, it sounds like that the president is not happy with their performance. Kaya nga may warning sila sa trabaho nila sa DepEd na dapat mag-focus sila. Kaya lang nitong huli, nag-resign na rin dahil nga pinag-resign kasi hindi talaga kaya. Di ba? At tama naman yung dahilan and I hope na yun ang totoo na inisip na lamang niya ang kapakanan ng kabutihan. Di ba? Okay, ng mga estudyante. Ngayon, um, eto ha, sabi rito sa balita po ay if I'm not mistaken, this is Manila Bulletin. Sabi diyan, Marcos satisfaction, trusts scores up, Duterte ratings drop slightly. Yun. Okay, so ito po yung survey. No? Ito ay Tangere yung nag-survey nito. Nitong June lang ito, itong survey na to. Now, pinag-compare po nila yan from the month of May. So makikita po natin dito, trust at saka distrust. Okay, wala akong performance ang pinag-uusapan sa survey na to. Ang sabi diyan ay dito sa chart na to. Sabi rito, si PBBM po nung May naka 56, tumaas ng 2 points, 'di ba? Tapos yung undecided sa kanya, pareho lang din, constant. So walang nadagdag, walang nabawas. And then nung May 2024, yung distrust niya ay 24% pero bumaba po rin ng 2% nitong June, which is good. Now, for VP Sara, dating 60 naging 58. Tapos constant din yung mga hindi makapagdesisyon. And then nung May, yung kanyang distrust na 18% lamang, tumaas naman po ng 2%. So ganon. And then si SMR na 54 ng May, naging 55. Tumataas ha. Ayos, good job. Okay, constant din yung mga undecided. And May 21% to 20%, bumaba rin yung kanyang distrust. Okay, eto pong survey na 'to ay ginawa po ito nung June 18 up to 21, just 3 days. So, kabilang na po rito yung resignation ni Sara, right? Now, sabi diyan, President Marcos continue to see positive trends in his satisfaction and trust rating throughout the second quarter of 2024. Parang parang tumataliwas yata ro'n sa hula ni Harry Roque na ang second quarter ng taong ito ay magiging masama para kay PBBM. Well, kung ito yung pagbabasihan natin at yung isa pang survey mamaya, mali po talaga si Harry Roque, 'di ba? Now, tingnan niyo ha, satisfaction, kanina trust rating yun, Ito ho satisfaction rating. So tumaas din po ng 2 points. 'Di ba? From 43% naging 45%. And then yung kanyang again trust rating 56 naging 58. Now, dito naman po sa uh, kay Sara, yung kanyang satisfaction rating na dati ay 52%, ngayon naging 50% na lang. Naku, patay ka, 50-50. And then yung kanyang trust rating, kaya nga kanina, 60 na naging 58. Diba? So, ano ho ang mga naging factors nito ng pagsadsad ng ni VP Sara sa surveys? Well, simple lang naman Yung mga ito yung napakita ko sa inyo nung nakaraan na survey, 'di ba? And then ang tanong nga, ano ang naging factors ng pagsadsad ni VP Sara sa mga surveys? Well, yung isa na po diyan, yung ginawa niya na na kumalas siya sa Uniteam, 'di ba? Bumitaw siya sa Uniteam. So isa na rin 'yun sa aking paniniwala na nakaapekto rito sa kanyang rating. Tapos ito 'yun kailan ba siya nag-resign doon? Hold on one sec.
Um, eto. So nag-resign siya noong May 19, okay, 2023. So siyempre yung isa po ito sa problema rin na bakit nga naman siya kumalas doon sa kumalas siya doon sa partido nila sa Lakas, 'di ba? And then ano yung mga sumunod na mga pangyayari, isa pang hinahanap sa kanya, eh, bakit hindi siya nagsasalita, nag-e-express ng concern man lamang o pagpapahalaga para do'n sa kanyang mga kababayan lalo diyan sa West Philippine Sea. Pero pagdating do'n sa ibang mga bagay, 'di ba, katulad do'n sa mga kaibigan, pamilya nila, nila mismo, meron siyang depensa, nanawagan siya ng hustisya. So nakita ng mga nag-reply diyan sa survey na may problema kay Sara pagdating dun sa paninindigan para sa kanyang kapwa Pilipino. Na apektado lalo na sa West Philippine Sea, oo. Tapos isa pa yung kapalpakan sa education dahil, palaging sila, nasisilip at dapat naman talagang masilip kasi kung wala namang butas, wala hong mapagsisilipan, 'di ba? So kung ayaw niyong masilipan kayo, gawin ang trabaho ng maayos at tama, akma po sa tinatadhana ng batas. So ganun lang. So walang masisilip sa inyo, magigi pa kayong performing talaga. 'Di ba? Hindi yung ang trabaho masabing at least ginawa yung short term. Short term is okay, pang-agarang remedyo, but what about the long term? Para permanente na o kaya pang matagalan ang solusyon sa problema, 'di ba? Kasi pag short term, mabilis ang reoccurrence niyan. So hindi nakapagtataka na na sa paglapit po ng ikalawang taon ni VP Sara, unti-unti na sumasadsad na siya. Kasi nakikita na ng taong bayan, 'di ba? Ano yung kanyang performance, hindi kasi puwedeng ipagmalaki ng mga katulad ni Harry Roque, ni Sal Panelo, at ng mga vloggers nila na si VP Sara ang pinaka-top performer na cabinet secretary na base lamang po sa survey. Siyempre hindi naman po tanga mga Pilipino sa ngayon na para maniwala pa doon sa sinasabi nila na ang basehan ay yung mga surveys lamang, 'di ba? Now, another survey nagpakita ng pagkakasadsad ng ranking ni VP Sara. At kung di ako nagkakamali, ngayon meron din, 'di ba, yung kay Tulfo. Number 1 si Tulfo na contender para sa pampanguluhan, 'di ba? Sabagay na hindi po nila ikatutuwa 'yan. Kaya lang takot lang sila kay Tulfo, yung tatay niya takot kay Tulfo at baka mapatulfo sila, 'di ba? Okay, so iwan muna natin 'to. And again, congratulations kay PBBM kasi po tumataas na, meron siyang upward trend sa kanyang mga surveys. Importante kasi para sa presidente yung trust rating at saka yung satisfaction. Napaka-importante niyan. Alright, kaya nga yung iba ginagawa, nagbabayad pa ng media company o ng survey companies para lamang magsagawa ng bias survey pabor sa kanila. Kasi pang build up ng image nila 'yan. Okay? Alright, so